Nakailang kaso na po sa aking programa na pumalag sa mga kapulisan ang subject dahil hindi naka-uniforme ang pulis. Walang dalang warrant at walang paliwanag sa subject. Kaya naman pumapalag ang mga tao dahil hindi nila alam kung sino ang sumusugod sa kanilang tahanan at kung bakit at kung ano na po ang nangyayari. Tapos, kunting palag lang, barilan na agad. Lumapit sa aking programa si Muhammad Alfad na taga-barangay Sinunok, Zamboanga City. Umihingi po siya ng hustisya dahil sa namatay ang kanyang ama, kanyang kapatid na 12 taon at kanyang pinsan at nasa hospital naman ang 2 kamag-anak dahil sa isang operation ng AFP at PNP kung saan isang Saddam Siddiq ay ang subject ng isang warrant. Ayon kay Muhammad, walang ganong tao sa kanilang tahanan at hindi niya ito kakilala. Samantala, ayon sa PNP, an exchange of fire broke out when they were about to serve multiple warrant of arrest for murder and frustrated murder on Saddam Siddiq, a member of Abu Sayyaf group. They said the operating team introduced themselves as police and military personnel, but 2 unidentified individuals reportedly opened fire. Bigla daw pong may nang-raid daw po. Pero tapos na po yung sabong nung araw po na yon. Nagulat na lang po kami. Sinabi po sa amin nung kapatid ko na nabaril daw po yung pinsan ko. Yung non-raid po, mga nakasibilyan po. Sabi po nila sa akin na may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang huliin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? Ang masakit dito, kinumbin pa ng investigators na wala sa lugar si Saddam Siddiq at hindi pa rin ito nahuhuli. Sa ngayon po, 14 na military officials ang makakasuhan ng multiple murder, frustrated murder, criminal negligence at robbery. Talaga namang sukdulan ng kawalang hiyaan na nagawa pa nilang magnakaw. At ang nakapagtaka, bakit puro AFP lang ang kinasuhan? May ginawa bang PNP operatives upang pigilan ang mga karahasan? Hindi lang po itong kaso ang nakarating sa akin kung saan ang ating mga law enforcers ay lumabis sa kanilang mga operations. Paulit-ulit na lang na sumusugod ang mga ito at kakalampagin ang mga nanahimik na mga komunidad. They should also protect the community. Hindi yung baril na lang ng baril. This is what happened in Navotas when the 17-year-old Jimboy Baltasar was gunned down by police operatives using high-powered arms. At dito pumapasok ang pangalawang issue, the use of excessive force. A few months ago, I encountered another case where the police did not follow the rules of engagement. Mr. President, laws are created to provide peace and order in a society. And we create law enforcement agencies such as our PNP, as well as the AFP, for national security purposes and to ensure that these laws are obeyed. But what happens when these law enforcers create fear and not sense of peace? I think there's something wrong, and we have to do something. If not, we consider ourselves as accomplices. Thank you, Mr. President, my dear colleagues.